Okay, gusto ko na pumunta tayo sa part number 4 ng ating series about a talk to the church as we speak about the household of God. Pero sa part number 4, now pupunta tayo sa isang thought ng message tungkol mga kapatid sa concept ng church bilang isang hindi denomination. So dito, now the church is not a denomination. So ito po ay napakahalaga na message na itinuro ng prophet. Nagturo siya ng why are we not an organization? O kaya ay why we are not a denomination. Iba ang ibig sabihin ng church at saka doon sa salitang denomination. At ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na ang bawat isa ay kinakailangang humayo. And then, ang sabi ng ating Panginoon, turuan ang bawat isa ng mga salita ng Diyos at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, now teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And then, ang sabi ng ating Panginoon ay go and build His kingdom. Hindi itinuro ni Kristo na tayo ay magtayo o kaya mag-build ng hospital o kaya ng mga eskwelahan. Okay, wala pong statement ang Biblia na ang mga ministro ay magtatayo ng mga feeding school o kaya magkaroon ng mga outreach upang magkupkup ng mga ulila, magpakain sa mga street children, magtayo ng mga bahay ampunan, lalo na para sa mga mahihirap, kapuspalad, mga byuda, mga byudo, mga may kapansanan, mga may ketong, etc., etc. Lahat ng ito ay magagandang gawa. Ito ay mga charitable works kung ating tawagin, di ba? O kaya ang tawag dito ay works of charity. Pero hindi yan ang atas ng church. Yan ay atas, mga kapatid, o kaya ay trabaho ng gobyerno. Kapag hindi natin nakita yung pagkakaiba o kaya ay yung separation ng church at saka ng state, now doon magkakaroon, mga kapatid, ng problema. Now, gusto kong tingnan po natin now how the Lord Jesus Christ now used the word church in the Bible. Ang unang verse ay nasa Matthew chapter 16 verse 15. So I want you to pay attention, okay, to the word of God, para makita po natin yung thought ng ating message ngayong umaga. Verse 15. Now, Jesus is speaking. He saith unto them, but whom say ye that I am? Okay, now that is actually the most important question of all. Sino ako para sa iyo? Sapagkat ang daming mga kaisipan kung sino si Jesus. Sa verse 16, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, now the Son of the living God. 17, and Jesus answered and said unto him, Now blessed art thou, Simon Bar-Jonah. So ito ay hindi galing sa kanyang sariling talino, kundi it is because of a certain blessedness. At ang salitang blessed diyan ay galing sa Greek word na makarios. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ay blessed because of spiritual endowment. Anyway, ang sabi ng Bible, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So, yung verse 18 ay umpisa na ginamit yung salitang church sa New Testament. And look how Jesus Christ used the word church in verse 18. Ang sabi ni Jesus, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. So itong church, mga kapatid, ay tinawag din niya na kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ang verse 19, ito po ang authority ng isang iglesia
o kaya ng mga mananampalataya. Isipin po niyo kung gaano kalaki ang authority ito na ibinigay ng Panginoong Yesus. Anumang bagay na pagkaisahan sa lupa, tatalian o kaya kakalagan, ay i-honor doon mga kapatid sa langit. Ito rin ay tatalian at kakalagan doon sa langit. Shall we say amen? Okay, so kung titignan natin ng verse 18, now this is like the book of Genesis. Now God building His own family in the Garden of Eden. You have God, Adam, and the woman, at saka Eden. Okay, God, Adam, and Eden. Now, that is God's family. Pero alam natin itong tinatawag na God's family ay hindi sa pamamagitan ng physical multiplication. Hindi magpaparami sa pamamagitan ng gawaing sexual. Kundi no, sabi ni Jesus Christ, now go and multiply and replenish the earth. Now, it is spiritual multiplication. And it is not physical multiplication. When Jesus said, I will build my church, okay, now that is Jesus Christ now building His Father's kingdom. O kaya ay umpisa yan, mga kapatid, ng spiritual multiplication. Now, listen, saints. Now, the family of God, okay, supposed to be mag-uumpisa doon sa Garden of Eden, pero na-discarril because of the original sin, o kaya yung concept ng fall of man, na muli itinatag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iglesia. Kaya ang sabi ni Jesus, okay, I will build my church. Now, that church is also the family of God that He started off in Eden. Okay, so now God is a father, kaya tatay ka rin. And God is also a mother, parang hindi gaano napapakinggan na ang Diyos ay babae. Pero ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 17, I am the great El Shaddai. Ang ibig sabihin ng pangalang El Shaddai ay breasted God. Okay, isang Diyos na inihalimbawa ang kanyang sarili sa isang nursing mother. At ang kanyang anak, mga kapatid, ay masyadong iyakin. Siguro siya ay gutom. Kaya ang gagawin ni El Shaddai ay kukunin yung kanyang anak na umiiyak at ilalagay sa kanyang kanang dibdib. And then later on, ilalagay sa kanyang kaliwang dibdib. Now, you mothers, you know what I'm talking about. Kapag ang bata ay umiiyak, sigurado may problema o kaya gutom. Para ito ay huminto sa pag-iyak ay kinakailangan, okay, sorry doon sa word, kinakailangan siyang padidehin. Okay, doon sa dibdib ng kanyang ina. Well, that is actually Jehovah now nursing us. Inilalagay niya tayo sa New Testament, that's the right breast. And then, mga kapatid, pag kulang pa, okay, ilalagay niya tayo doon sa left side, okay, doon sa Old Testament. So we have the Old and the New Testament. Because God is the great El Shaddai with both breasts, knowing how to nurse us, being freaking children. Okay, so ano ang sinasabi nitong, tingnan niyo maigi yung verse 18. Ano itong church na ito? Okay, nung sinabi ni Jesus, I will build my church. Now, that is His universal church. Babalikan natin yan, okay? That is His mystical body. Shall we say amen? Shall we clap our hands to the Lord? Now, let's go to Matthew chapter 18, verse 15. Okay, 2 chapters after Matthew 16, ito ang sabi ng ating Panginoon, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Now, Jesus Christ is talking about discipline in the church. Okay, ito rin mga kapatid ay mga tamang steps kung papaano i-resolve ang conflict in the church. Ang sabi niya, if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. 16. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Ang sabi ni Lord, puntahan mo mag-isa. Pag ayaw makinig sa'yo, magsama ka ng isa. O kaya magsama ka pa ng 2. Or hanggang 3. 17. If he shall neglect to hear them,
tell it unto the church. So hindi lang ipinapakita dito ni Christ ang tamang attitude, okay, how to resolve conflicts. Pero ang direction ko kaya natin tiningnan ito ay paano to? Kung ang church ay universal, how can you tell it to the church? May church sa Amerika, may church sa Europe. Now how can you tell it to the church in America and also the church in Europe? Kahit nga dito lamang mga kapatid sa Pilipinas, napaka-imposible na dalhin ang issue sa lahat ng mga simbahan sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. When Jesus said, if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. So ang ibig sabihin ng church na yan, hindi na yung universal o kaya mystical body. Now that is the local church. So meron tayong church. Yung unang reference kay Christ, he was referring to the universal church. Or ang term doon na gamit sa ministry o kaya sa theology ay the mystical body. Ito yung katawan ni Kristo, yung iglesia na hindi nakikita. Listen, meron tayong responsibilidad as a local church. Now, dito mga kapatid sa mystical body. Now, no man is an island. Hindi po pwede, mga kapatid, na ikaw ay magsisimba sa loob ng bahay mo at mag-isa ka lang. Okay, hindi ito ina-allow ng Scripture. At hindi po pwedeng mag-grow sa ganyang setup. Meron kang Bible, mag-aral ka, and then you pray. Well, that's good. But that's how to go to church. Kasi ang ibig sabihin ng church ay kalipunan ng mga believers, kasama ka, pero hindi ikaw lang. Pero makikita natin, mga kapatid, na ang bawat lokal na iglesia ay kinakailangang napapabilang sa mga iglesyang ito. Because together, okay, they constitute the church of God. So in as much as ikaw ay meron kang obligasyon sa local assembly, kinakailangang magkaroon ka ng home church mo kung saan ando doon ang iyong support. Okay, ando doon yung pag-aaral na gagawin. It is the place where you're supposed to listen. Okay, behind the pulpit ng salita ng Diyos. Daw ganun din. Ang bawat local church ay may obligasyon na kinakailangan ay magsama-sama, okay, at magkaroon, mga kapatid, ng gawain. Now, that's the reason why sometimes we have joint meetings and also we have camp meetings o kaya meron tayong mga kung tawagin po natin ay youth camps. Shall we say praise the Lord? Yung isa ay universal at saka yung isa ay local. Balikan po natin itong 17, please. Ito yung ikalawang beses gamitin ni Christ yung salitang church. If he neglect to hear the church, referring to the local assembly, let him be unto thee as an heathen man and a publican. 18. Verily I say unto you, kagaya ng sinabi niya kanina, doon sa Matthew chapter 16, inulit ni Christ, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. 19. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Now, verse 20, masyadong talata, mga kapatid. Kung minsan ay ginagamit, pero out of context. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kailan si Kristo ay nasa kalagitnaan ng dalawa o tatlo na nagkatipon. Now, every time they meet in the assembly, tuwing nagkakaroon sila, mga kapatid, ng gawain. Okay? Ibig sabihin, ang reference natin ay yung kanina na sabi ng Panginoong Jesucristo, now tell it to the local church. At tuwing nagkakaroon ng gathering sa local church, ang sabi ng Panginoon sa verse 20, now there am I in the midst of them. Okay, so it is clear. Merong isang universal church and then merong isang local church. And Jesus expects all His followers to belong to both.
Paano ka magiging bahagi ng isang local church? Okay, you have to support that with your attendance. It is the place where you give your offerings. It is the place where you pray with the brethren. Kung saan, doon mga kapatid, ikaw ay magkakaroon ng fellowship amongst the believers. Pero merong ka rin, mga kapatid, na kinakailangan, kabilang ka din doon sa universal church. And how did you become a part of that universal church? Kasi hindi naman yan nakikita. It is a mystical body. When you were baptized in Jesus' name, naging bahagi ka ng local church. Shall we say amen? When you were baptized by the Holy Spirit, ang sabi ng Bible, by one Spirit, you are baptized into one body. Sinong naglagay sa iyo doon? Sa mystical body, sa mystical church, it is the Holy Spirit. Shall we say, praise the Lord? So ito yung danger sa ating panahon ngayon. Maraming mga tao gusto raw mapabilang dito sa mystical body, dito sa universal church. Yes, ang sa kanilang confession, no, I belong to Christ, I belong to His church. But the problem, they decline to join a local church. So hindi po pwede na isa lang. Kinakailangan, in as much as you want to be a part of the universal church, kailangan pa rin, mga kapatid, na bahagi ka ng isang local church. So, or else, hindi natin po pwede, mga kapatid, tawag dito, hindi tayo po pwedeng magkaroon ng growth at saka maturity. Now, meron isang question na lagi kong sinasagot ng ganito. Pwede ba akong maligtas na hindi magiging bahagi ng isang lokal na iglesia? Well, the answer is yes, of course. Bakit hindi? So, you can have saving faith without joining a local church. Or else, salvation is by membership. Pero, now, can I be matured? Can I have rapturing faith? Can I have a faith that will qualify me to be in the rapture? Now, without joining a local church, the answer is no. Pwede mong ikulong ang sarili mo sa loob ng aparador. Pero magkaroon ka ng pananampalataya, tanggapin si Jesus. Pag totoo yung faith mo, pwede kang maligtas. Pero kahit mga kapatid, ligtas ka, without joining a local church, without sitting under a particular ministry, hindi ka po pwedeng magkaroon ng perfection. Kasi kinakailangan ng child training sa pamilya, pinag-aralan natin noong nakaraan. Pag nagkaroon ka ng mistake, kinakailangan merong magtutuwid sa'yo. Kinakailangan merong magpapaalala sa'yo. Kinakailangan merong magtuturo sa'yo. Kaya ang sabi ng Bible, now the Word of God is profitable for instruction, for correction. Okay? Mga kapatid, for reproof, for rebuke. Okay? That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay, now I would like to share with you a quote from the message, now the voice of a sign. This was March 21 in 64. Okay. Now, the prophet said, now the reason we have our services in the afternoon on Sunday is so we won't interrupt any service at all. Sabi niya, we believe that every Christian ought to have a home church that they go to. Yung local church ay tinatawag din natin na home church. Alam natin yung salitang home, it is more on a family. Okay? Every Christian ought to meet somewhere with believers. And wherever you meet, okay, that's the church. Pwede natin sabihin, saan ba church nyo? Dito po ang church namin sa ano bang address dito? 349B, okay, Pulo, sa Lumbak, Pulilan. Ito yung church namin. Yes, we are referring to this as the building of the church. Pero the prophet said, wherever you meet, it is not where you meet. Hindi yung lugar kung saan nagkikita. Hindi, mga kapatid, yung building kung saan itinadaos ang gawain. Okay, wherever you meet, okay, that's the church. Kaya nga, ang kagandahan ng iglesia,
ay hindi yung building. The beauty of the church, okay, is the character of the people. Okay, so ang bawat Kristiyano ay kinakailangan na papabilang sa isang local church. Pero napakarami ayaw maging bahagi ng local church. Uso, mga kapatid, sa message ang magkanya-kanya. Kaya may mga salita, mga kapatid, kagaya ng, okay, now, kumisan ay parang nakakatawang mga salita. Okay, they practice individual fellowshipping. Paano ka magkakaroon ng individual fellowship? Yung salitang individual at saka yung fellowship, ay hindi po pwede na pinagsasama at gagawin mong dalawang salita into one. So, ang mga tao ayaw ng local church kasi ayaw nila ng responsibilidad. Because every time you become a part of a local church, of course, okay, you have the privileges and also you have, okay, responsibilities. Pero si Jesus ay dumating. Now, listen to that. Shall we say, praise the Lord? Okay, now, Jesus came to build both the church that is made up of local churches and also, okay, He came to build a local church. So, now, of course, alam natin mga kapatid, ang building, okay, yung building, hindi yon mga kapatid yung church, kundi ito yung lugar kung saan tayo, tawag doon ay nag-church. Amen. So yung church ay yung tao. So sila man ay nagkikita o kaya ay nagsasama in an open air o kaya ay sa isang rented auditorium o kaya sa isang rented space, basta sila ay nagsama-sama, halimbawa nagkaroon ng gawain, so agad meron ng local church doon. Shall we say amen? Now, maaring ang isang pamilya o kaya ang isang bahay ay pagdausan ng isang gawain, kagaya ng itinuturo ng Biblia sa Book of John. Merong isang elect lady at mga kapatid, yung elect lady sa Book of John ay mayroong bahay at doon ginaganap ang gawain. Ang tawag dito ay house church. At ang house church ay walang pinagkaiba sa isang church kung saan idinadaos sa isang lugar, kagaya nito na pinagkaisahan po natin na dito po tayo magdadaos. Now, may isang point, bahagi dito na gusto ko lamang i-emphasize. Not that we want to be different, but perhaps let me just discuss this one important difference that we have. Ang isang church, karamihan o kaya most of them, lalo na mga kapatid yung naglalaki ang mga iglesia, may mga tall ceilings talaga. Okay? And then, napakatataas. Now, maganda yon, at least mas maganda ang ventilation. Pero ang pinupoint po natin sa umagang ito is ang bawat iglesia ay may kani-kanya na katangian. At sa atin is hindi ganun ang gusto ko na makita natin bilang isang iglesia. Ang gusto ko, mga kapatid, na makita natin bilang iglesia, pati yung practice sa loob ng iglesia, ay isang tinatawag na house church. Isang house church. Na hindi man siya high ceiling, pero ang atmosphere natin sa loob ay kagaya lamang na nasa loob ng bahay. Kasi iba-iba na ngayon, moderno na ngayon. At ang makikita nyo, karamihan ng simbahan ngayon, kung makikita ninyo sa mga online services, hindi na siya yung typical na merong malalaking mga pulpit, yung mga labas ng simbahan, may mga matutulis, mga kapatid na tinatawag na church steeples, o kaya mga kapatid kung ano-anong mga inilalagay sa harap, let us say a cross or what. Hindi masama yun eh. Pero nagbabago yung setup. At karamihan ng mga mega churches sa buong mundo, kung makikita ninyo ay parang ang loob ng simbahan ay para kang nasa loob ng sinihan. O kaya kung minsan ay parang nasa loob ka, mga kapatid, ng isang concert. Sa loob ng isang concert.
Okay? Now, nagbabago kasi now, yun ang gusto nila na i-project doon sa tao. Kung minsan nga pinapatay yung ilaw, and then tuloy-tuloy yung worship. Napakadilim. Akala mo nasa loob ka, mga kapatid, ng isang sinihan. Well, yung change na ito ay hindi ko sinasabing mabuti. Kaya yung change na ito ay hindi ko sinasabing gayahin natin. Okay, ang point ko ngayong umaga is, we can only speak for our own. We can only speak for our church, for our own church. At ang ating concept, mga kapatid, ay every time na we are in the fellowship, ang atmosphere natin ay para tayong nasa loob ng bahay, kasi yung bahay, pag ando doon ka, parang nasa loob ka din ng simbahan. See? So, relax ang bawat isa. At mga kapatid, merong kalayaan ng bawat isa na gawin yung kanilang nakaugalian parang nasa loob ng bahay na komportable. Yung mga bata, kung sakasakali ay hindi pa po pwedeng dalhin doon sa Sunday school room natin. Kung sakasakali, well, they just can crawl on the floor and perhaps do their own stuff. See? Ang concept, ulitin ko lang, alam naman na po ninyo, matagal na tayong magkakasama, na hindi sa simbahan per se, kundi isa siyang simbahay. Okay, simbahan at saka bahay na pinag-isa. Okay. Now, let us go to the next slide because we are going to use some quote. Now, what is a denomination? Now, the church is not a denomination. Kumisan ang napakagandang tanong. Okay, kapag tayo ay may nakakilala, mga kapatid na mga ibang mga mananampalataya, naririnig natin lagi, ano ang denomination nyo? No, the answer is, well, we are not a denomination. No, we do not belong to a denomination. Ano ang ibig sabihin ng denomination? Okay, tingnan po natin. Nandiyan dyan sa harap, okay, denominations are larger organizations that hold a particular identity, set of beliefs and traditions. So ito mga kapatid, yung mga Presbyterians. So ito naman yung mga Pentecostals. No, ito naman yung mga Baptists. So meron silang mga kani-kanyang identity. Okay, they have their own articles of faith and they hold the same traditions o kaya church traditions. Ulitin ko lang, kung susundan po ninyo yung definition ng church denomination, they have a particular identity, now set of beliefs and traditions. Kaya kung hindi magiging maingat ang mga message churches, I'm going to tell you the truth. Now, one day, they also will become guilty of this. Now, they will also become a denomination. Kapag lahat ng message na ito ay mauwi lamang, okay, bilang rules, bilang articles of faith, at bilang mga tradisyon na lamang, hallelujah, kahit gaano kaganda, later on, message churches will become denominations. At kung sakasakali mangyari yan, now they will be the worst of all the denominations. Pastor, nangyayari na ba? Matagal na. Ngayon lang ba ninyo alam? Okay, look. In denominational churches, now just look at this slide. Now, the brother organization may set forth directives on leadership structures, okay, membership, and dogma. Kapag lahat nauwi sa bawal, then we become a denomination. Gawin to, gawin yon. Ito yung articles of faith natin. Okay, ito yung sinasampalatayanan natin. Ito yung pinaniniwalaan natin. Basta nauwi lahat sa dogma. Bilang dogma o kaya bilang rules. Pag sinabi mong dogma, creed, makataong katuruan yan eh. See? Now, hindi man natin pinapractice, wala tayong makataong katuruan sapagkat lahat ay hango sa message ng Malakay 4 at ng Biblia. Pero kapag nagkaroon, mga kapatid, nito, yung identity, set of beliefs, at saka tradition, now, dapat bantayan or else we become a denomination.
Sa susunod na slide, inilagay ko ang mga bagay-bagay na dapat makita sa isang denomination. Okay. Ang ibig sabihin ng denomination, it means a name. And we denominate a church or a group of churches by giving it a name. Listen. Now, Jesus never built a denomination. Kaya ang sabi ko, now Pentecostals want all people to become Pentecostals. Ang mga Catholic, okay, gusto nila lahat maging Catholic. Ang ibig sabihin ng Catholic actually ay universal. So when you say Catholic Church, it means universal church. Ang totoo, kapag Kristiyano ka, ikaw ang totoong Catholic because Catholic means universal. Pero look, merong emphasis doon sa name o kaya tag. Di ba? Ano kayo? JIL kami, JIL. Kung ano-ano mga kapatid. Well, no disregard kay Eddie Villanueva. Okay, example lang natin. Pero, ini-emphasize lagi yung name, yung pangalan. Kaya sabi nga ni Brother Branham, magpatawag ka na lang, 1, 2, 3 na lang. Wag lang, are you a Christian? Yes, I'm a Baptist. Okay, are you a Christian? Yes, I'm a Methodist. My goodness. What? How come you equate the word Baptist and Methodist and Pentecostals with Christ, with Christianity? That has nothing to do with Christianity. Okay, are you a Christian? Ano ang church mo? Ikaw ba'y Kristiyano? Yes, I am a Christian. Okay, pero hindi equated ang salitang Christianity at saka Pentecostal. Christianity at pagiging isang Methodist. Okay, kasi hindi connected yun. Magkaiba yun. Well, I do not imply Methodists are not Christians. Hindi ko sinasabing Pentecostals are not Christians. Pero sinasabi natin, okay, now ang Christianity hindi equal sa isang Pentecostalism, sa pagiging Baptist, sa pagiging Methodist. Because these are names of blasphemy. Kristiyano ka ba? Yes, Kristiyano ako. Pero wag mo na sabihin, Kristiyano ka ba? Yes, Presbyterian ako. Yes, Lutheran ako. Pag hindi maingat, Christian ka ba? Oo, message believer ako. That's nothing. Are you a Christian? The answer is yes. Period. Yun lang. I'm a Christian. Ang denominations, they denominate a church and distinguish it from others. Believer ka ba? Kristiyano ka ba? Sa dalawang grupo. Sasabihin ng isa, ito Catholic, and then ito Protestant. Message believers ka ba? Oo. Ang mga OFA kami, mga, iba. Di ba? Tingnan mo yung point. Tingnan mo yung attitude. Gusto ko ba lahat ng mga message believers maging OFA? Of course not. Of course not. So, now, men think up a name to distinguish their fellowship from others. Minsan nga They protect the name of the assembly so much. Ay, sige nga, laitin mo nga ang INC kung hindi ka mga kapatid pinutakti sa social media. Di ba? Laitin mo si Christ, walang problema. Laitin mo ang Diyos, walang problema. Laitin mo yung Word of God, walang problema. Laitin mo yung pangalan ng samahan, ang laki ng problema. Kasi ang pinoproteksyonan ng marami, pangalan. Kaya tama ang Biblia, sabi doon, meron kang pangalan na ikaw ay buhay, pero ikaw ay patay. The moment you organize, the moment you are so conscious with the name of the assembly, then you die. That's book of Sardis. That's the book of Revelation 3, di ba? Sa Church of Sardis. So, church names are for people and not one of them is from God. Okay, anong ginagawa? They simply denominate a church. So, look at that. Now, that is a denomination. Now, I would like to share with you a quote from 1956. Let's go to the next slide. Now, Azusa Jubilee. Now, Pentecost is not a denomination. It is not an organization. It is an experience with God that men and women receive. Ang last move of God ay ang Pentecostalism.
Alam naman natin ang kwento, hindi na tayo bata sa mensahe. Noong mamatay ang mga founders, lagi ganon, mga kapatid, ang mistake. They committed mistakes all the time. At ano yung mistake? Kapag ang kanilang mga founder ay namatay, hindi maka-overcome, hindi ma-overcome yung death. Di ba? Pag namatay si pastor, mga kapatid, 3 taon, 5 taon, 10 taon na, si pastor pa rin na nasa isip. Di ba? Kaya nga, hindi mo ma-blame. Ganun pala. Kaya, ang dami mga Lutherans, ang dami mga Wesleyans. See? Bakit, mga kapatid? Yun ang attitude ng tao. Why? They organize the experience. Doon sa amin sa Pangasinan, meron po isang magaling na babae. Siya ang nag-umpisa ng oneness movement called GOC, Gospel of Christ. 3 beses nag-fasting ng 40 days. Sipin ninyo 40 days, babae yan, 3 beses niyang ginawa. And then namatay siya kasi nag-fasting siya ng 50 days. Sa Pangasinan, masarap ang bangus, di ba? Nag-break siya ng kanyang pag-aayuno. Nag-break siya sa kanyang fasting. Ang kanyang kinain ay masarap na bangus. Bunuan bangus, dagupan bangus. Ang nangyari, yung kanyang tiyan ay nagka-problema. Okay, hindi na digest. Marahil yung kinain niya kasi dapat ay soft lamang ang kanyang kakainin for many days. So, yun ang kanyang ikinamatay. Pero bukang bibig pa rin. After 5 years, after 10 years, after 20 years, after 30 years, yung babae na yan, pumunta sa Malacanang, kinausap si Marcos, pero wala siyang permit sa PSG. Nag-pray siya, yung patay na buhay. See? Branhamite. Kaya nga, natagang marami mga believers, naging dahilan para mga kapatid magkaroon ng reproach ang message. Tinawag mga Branhamites. Hindi nila makita ang taong ito may dalang message. At yung taong ito ay kinakailangan, mga kapatid, maunawaan yung message na dala-dala, pero hindi nakatutok sa kanya. Hindi bagay ang boots, suot lagi ng boots. Di ba? Hindi bagay, mga kapatid, ang cowboy hat. Suot lagi, cowboy hat. Because they impersonate the man so much. Well, they impersonate Brother Branham so much. So, hindi natin sinasabi na hindi siya tao ng Diyos. He is the prophet of the age. Pero they failed to understand His message. At yung mga experience na yon ay hindi po pwede na gawing isang organisasyon. Look, balikan natin to. Ang Pentecost ay move of God, hindi ito isang organization, hindi ito isang denomination, kaya kinakailangan, mga kapatid, pati itong message na kinaroroonan natin, isipin natin, itong move of God na ito ay experience na kinakailangan ma-experience natin, pero huwag nating ikukulong o kaya gagawin isang organisasyon. Kapag namatay ang pastor ng isang iglesia, forget the pastor. Well, I'm going to tell it in the church now. What if the Lord will, sabi niya, pupromote kita. Sige, maaga ka uuwi. Mga kapatid, huwag ninyo akong aalalahanin. Ang alalahanin natin lagi yung salita ng Diyos. Di ba? Brother Stephen Francis was interviewed in YouTube. Ang ganda ng interview sa kanya. That was siguro 3 years or 4 years bago siya mamatay. Kilala natin si Brother Stephen Francis. Ang sabi ng isang nag-interview sa kanya, ano legacy mo na gusto mong iwan pag namatay ka na? Ano sabi niya? None. I do not want to leave any legacy. At ang legacy na gusto ko lang na maiwan sa inyo ay ang Diyos na pinaglingkuran ko. Di ba? Kaya naman, mga kapatid, forgive me, pero I do not refer to other message churches na nawalan ng pastor. Ang daming nawalan ng pastor, hindi maka-overcome. Di ba?
Ang pinag-uusapan pa rin yung mensahe ng pastor, yung ginawa ng pastor. Mga kapatid, doon pa rin gusto umikot. Kaya nga kinuha na ng Panginoon kasi kinakailangan mag-move, okay, sa ibang level yung church. Pero ang continuity, hindi doon sa local na pastor. Ang continuity, mga kapatid, doon sa word na ibinigay ng Diyos. Diba? Okay, punta tayo sa pangalawa. Ito ang kaugalian, mga kapatid, o kaya ang isang nature ng isang denomination. Napaka-clannish. Okay. Parang mali yung ano ah. Okay, anyway, ilagay lang natin sa denominations are clannish. I guess na ilagay ko doon yung isang quote na hindi para doon. No? Okay, gusto ko lang basahin to. It should be Queen of Sheba. Okay, anyway. Ito yung quote na gusto kong basahin, marahil hindi ko na i-paste dyan. We are very clannish. It is not in our denomination, so we do not know whether it could be truth or not. God always speaks an individual to work in, not a denomination. Tell me one time that God ever clung off to a denomination. God in all ages has worked through individuals exactly. Ibig sabihin ng clannish, grupo-grupo. Grupo to ng mga ganito. Grupo to ng mga, ganito ang turo. This is existing since noon pa, matagal na panahon in the message circles. So don't tell me walang denomination sa loob ng mensaheng ito. I mean, doon sa message movement marami. Hindi doon sa message, the word of God. Doon sa movement marami. Napaka-clannish. Kanya-kanyang grupo, sa bawat mensahe. Kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang doktrina. Kagaya din mga kapatid, balik natin sa mainstream religion o kaya sa mga mainstream denomination. Yung mga Pentecostal, ayaw makipag-usap yan doon sa mga Baptist. Well, meron pong mga bibi o kaya itik. Sila ay nakakulong. At nung sila ay nakakulong, hindi sila nagkikita-kita, hindi po sila nag-uusap-usap. Kasi ang tataas ng kanilang kulungan. Remember that story? Nagkaroon ng ulan, nagkaroon ng revival. Sobrang dami ng tubig na ibinuhos ng ulan. Tumaas yung tubig, nagkaroon ng baha, umabot hanggang doon sa itaas ng kulungan. At nung umabot hanggang doon sa itaas ng kulungan, mga kapatid, hallelujah, salamat na lang yung mga bibi, sila ay nakakross doon sa kabila. Nagkaroon po sila ng maayos na fellowship ng mga bibi, ng mga itik. Dahil yung tubig ay lumagpas doon sa kulungan ng mga itik at saka ng mga bibi. See? Kailangan para sirain itong mga bakod na ito, sirain itong mga pader na ito, mga kapatid, kinakailangan natin ng totoong revival. Totoong pagbaha ng Espiritu ng Panginoon. Yung totoo, mga kapatid, na ulan ng Espiritu Santo. Okay, let's move on. Kasi may mga bahagi dito na gusto kong escapean, no? Para matalakay natin yung mas laman. Okay? God never ordained an organization to preach. Okay, let us look at the message of the prophet, God in Simplicity 29:2. He never ordained denominations. He never ordained groups of men. He ordained men to preach the gospel, not machinery, mechanical devices, or any angelic being. It was man. Pwede ang kanyang gamitin yung araw. Kapag yung araw ang nag-preach, sigurado lahat makikinig. Kasi pag nagkaroon ng sobrang init ang araw, matatakot ang tao. Napakasimple, ang dali-dali lang yan. 5 minutes mag-preach yung araw, lahat tatanggap sa Lord. Or else, masusunog sila. He could have used the wind to preach the gospel. Or perhaps an angel. An angel has the power to destroy a city in 5 minutes. Sa loob ng 5 minutes mo pwede siyang, mga kapatid, masira. So, an angel is very powerful. Pero ang sabi ni Brother Branham, he never ordained the sun, not even the moon. He did not ordain an angel. He did not ordain a group. He did not ordain a machinery.
Okay, o kaya mechanical device, ang kanyang ginawa, ang ginamit niya ay tao, individual. Shall we say amen? He ordained men for that purpose. Hindi pa rin siya nagbabago hanggang ngayon. Ang ginagamit niya ay tao, hindi grupo ng mga tao. Kasi kapag naging grupo ng mga tao, o kaya particular na organization, particular lamang na iglesia, o kaya particular na samahan ng mga tao, then, ang mangyayari, magiging denominational ang setup. He only choose individuals, but he never choose groups of people. Groups of people. Okay. Next. Ang isang iglesia, hindi siya denomination, kasi dito ay tatlo ang ating ini-emphasize, love, fellowship, at saka Bible. Why I am against organized religion? We are glad to have you here. We have no denomination. We have no law but love. No creed but Christ. No book but the Bible. No membership, just fellowship through the blood of Jesus Christ that cleanses us from all unbelief. So wala tayong particular membership. We just enjoy fellowshipping with one another. Wala tayong creed. Okay, meron lamang tayong Bible. Shall we say amen? At wala tayong law. Wala tayong batas. Huh? Instead of the law, meron tayong love. Because love is the highest law. And when love is projected, now grace takes over. Last but not the least, ang isang denomination ay may harlot doctrine, but we have no harlot doctrine. We stay clean, okay? Sa next slide, with the Bible. Tingnan natin yung quote na yan doon sa ibaba. That's the reason we don't tolerate with their denominations and their dogmas. We stay clean with the Bible. Now, I'm going to show you a puzzle. Ewan ko lang paano natin isusolve. Tingnan ninyo maigi, ang tawag dito ay maze. Ito ay dati-rati makikita doon sa likod ng mga comic section ng mga dyaryo. Magandang maganda yan na laro ko minsan. Ang isang solution dyan na mabilis, mag-start ka doon sa end, paatras ka. Para, yun ang shortcut. Pero now, just in case, maglalaro tayo niyan ngayon, let us look at the maze. Start ka dyan. Diyan ka papasok. Okay? Tapos doon ka lalabas. Sa oras na mali ang pasok mo dyan, sigurado, dead end na yon. At kung nakarating ka sa dead end, ang ibig sabihin, out ka na. Ang tawag dito ay maze o kaya labyrinth. It is a network of paths and hedges designed as a puzzle through which one has to find a way. Hirap dyan, ano? Pag pumasok ka dyan, okay, ang napili mo, kumaliwa ka, then kumanan ka, hindi ka na makakapunta doon. No, isa lang ang daan para makapunta ka doon sa dulo. But it is very difficult. Ang ibig sabihin, ang dami-dami pastor daan dyan, ha? Ang dami-daming mga square na dapat puntahan. Hirap. Habang tinitingnan ninyo yung maze o kaya puzzle na yan, okay, that is a denomination. Okay, bago tayo pupunta sa isang napakahabang quote, let us think of this, yung puzzle ng maze. Now, we are going to have a quote from the Sardisian Church Age. Tingnan natin. Next slide. If there was ever a time of denominational zeal, it was at this tragic time. The words of Comenius describe much of this era. Comenius wrote, "The one thing needful." Merong isang bagay na kinakailangan. He compares, sabi ni Brother Bram, the world to the labyrinth and shows that the way out is by leaving what is needless
and choosing the one thing needful, and that is Christ. Kinakailangan, papasok ka doon sa tama na square. Yung tamang square, iisa lang. That is the only thing needful. Kaya ang daming mga daan-daan. Ang tawag dyan, mga kapatid, these are needless. Tuloy ko lang yung quote. The great number of teacher is the reason of the multitudes of sects for which we shall soon have no names left. Meron ng church, sorry kapag may makapakinig ng ibang mga churches, no? Hindi ko po nire-refer yung pangalan ng organization niya. I just want to make an example. Yung isa ay tinatawag na the bride of Christ, the chosen bride of Christ. Yung isa, mga kapatid, ay the end time bride of Christ. Yung isa naman ay tatawagin siguro, mga kapatid, na the firstborn of Christ. Ang dami mga katawagan. Perhaps they are part of the mystical body also. Pero sinasabi ni Brother Branham, sa sobrang dami ng sekta mamaya, lalo sa denomination, ang sabi niya, mauubusan ng pangalan. Sa dami-dami. Soon, we shall have no names left. Early, each church reckons itself as the true one, or at least as the purest, the truest part of it, while among themselves, they persecute each other with the bitterest hatred. Grabe. Ang tawag ng isa, bride of Christ din yung isa, chosen bride yung isa, messengers ang tawag doon sa isa. Okay, pero ano nangyari? Sa dulo, ano nangyari, mga kapatid? Hindi lang sa Sardis age. Ano nangyari sa ating panahon? Ang sabi ng isa, kami ang pinakamagaling. Ang sabi ng isa, kami ang original. Ang sabi ng isa, kami ang pinaka-holy. Yung isa, kami ang pinaka-gifted. But the problem is, they persecute each other with the bitterest hatred. Nakakita ka na ba dito sa message circle ng mga message people persecuting and hating other message people? We are not an exemption. The message circle is not an exemption. Tingnan niyo, now this is from Brother Branham. No reconciliation is to be hoped for between them. And they meet enmity with irreconcilable enmity. Grabe persecution, grabe personalan, grabe ang galit. Hanggang mamatayan yung hindi pagkakaunawaan. When we are talking about the message circle. Hindi lang, mga kapatid, sa mainstream religion. Okay. Tuloy ko lang. Medyo mahaba ang quote. Please bear with me. Then out of the Bible, shall I say, then out of the message, out of the table, out of the words of Brother Branham, they force their different creeds. These are their fortresses and bulwarks behind which they entrench themselves and resist all attacks. Kukot yung isa, kukot din yung isa. Okay? Di ba? Tapos gagamitin ng isa yung Bible, gagamitin din ng isa yung Biblia. And what they do? They attack each other. I will not say that these confessions of faith, for we can admit, in most cases, that they are so bad in themselves, they become so, however, in that they feed the fire of enmity only by putting away altogether, would it be possible to set to work on healing the wounds of the church. Sana. To this labyrinth of sects and various confessions, another belongs, o yung parang maze, yung puzzle, yung sanga-sangang daan. Ang Pentecostal, napakarami, kulang daliri mo para bilangin. Message denominations, ang dami-dami din. Kulang din ang daliri mo para bilangin. Okay, I'm just applying this quote sa message circle, at maging sa denominations outside the message. Ano sabi ni Brother Branham?
Love of disputation. Pagtatalo dito, di ba? Persecution dito. May disputation, may debate, tapos may insultuhan. Ay nako, tingnan nga ninyo. Try to be a part of some ministerial groups. I'm not referring to denominations. I am not referring to Pentecostals, some Baptists, Catholic and everything. Hindi sila. Ang binabanggit natin, look at some message people, pag sila mag-atakihan doon sa online group, ay matitindi. Ang sama talaga, ang sama. Hindi mo iisipin bride eh. Hindi mo iisipin bride. Ano sabi dito? Love of disputation. What is attained by it? Has a single learned strife ever been settled? Never. Their number has only been increased. May naligtas ba? May naliwanagan ba? Yung away, yung hindi pagkakaintindihan, may nasettle ba? Walang nasettle. Ang dumami yung problema. Ang dumami yung hidwaan. See? But the church is not a denomination. The message church should not be a denomination. Okay, sabi ni Brother Branham, the Satan is the greatest sophist. A sophist is a clever person na napakahilig sa debate, napakahilig sa diskusyon, pero mali yung kanyang mga argument. Pag tinawag ka isa kang sophist, hindi magandang pakinggan. Satan is the greatest sophist. He has never been overcome in his strife of words. Tino? He has never been overcome in his strife of words. Bardagulan talaga. Bardagulan. Alam mo salitang bardagulan? Insultuhan, pagkatapos bakbakan, tapos makabatid siraan. Okay, below the belt ng mga usapan. Bardagulan talaga. Sabi ni Brother Branham, ang galing ni Satanas dyan, hindi mo siya matatalo dyan. Bakit ginagawa yung ganyang style? Ngayon. No? The message must not be a denomination. Shall we say amen? In divine service, the words of men are usually heard more than the word of God. Hindi kasama si Brother Branham dyan. Kasi statement ni Brother Branham, okay, yan ang word ng Diyos sa age natin. Okay, the words of men are usually heard more than the word of God. Each one chatters as he pleases, or kills time by learned disquisitions and disproving the views of others. Sa 7 Church Ages ang libro na to. Of the new birth and how a man must be changed into the likeness of Christ to become partaker of the divine nature, is scarcely anything is said. Kapag nag-uusap, kapag nag-aaway, kapag nagkaroon mga kapatid ng mga balitaktakan, walang kaugnayan sa new birth. Walang pinag-uusapan na pagbabago ng buhay. Walang tinatawag na usapan tungkol sa paano magkaroon ng divine nature. Basta away. Doktrina lang. Bakit? Ano pinoproteksyonan natin? Ang pinoproteksyonan yung ego. Ang pinoproteksyonan yung pangalan. Hayaan mo yung pangalan. Ang mahalaga, mga kapatid, yung word. Let us not be so conscious of the name. Di ba? Now, that's denominational. Of the power of the keys. The church has almost lost the power of binding. Only the power of losing. Ano ibig sabihin ni Brother Branham dito? The power to bind and the power to lose. Ang church may power to bind, ang church may power to lose. Pastor, ano ibig sabihin ng power to lose? Ang power to lose, yun yung losing authority ng church. Pwede kang ilose. May mga church, nagpapalayas talaga ng miyembro. Nag-aalis ng miyembro. No, scriptural yan, biblical yan, pero wag naman madami. Di ba? Kinakailangan ito i-exercise ng grabe, sobrang caution. Tingnan sabi ni Brother Branham, tingnan niyo maigi yung quote niya. Bakit? Pagkatapos niyan, next slide, sa next. Ito. The church has almost lost the power of binding. Ang binding power ng church ay upang
ang mga kapatiran ay magsama-sama. Okay, tingnan nyo maigi yung quote ni Brother Branham, has almost lost the power of binding, only the power of losing remains. Di ba? Mas maganda ang power ng binding kaysa sa power ng losing. Di ba? Alisin to, wag kausapin to, disfellowship ito, o kaya mga kapatid, okay, distansya dito. That's the power of losing. Now, only the power of losing remains. The sacraments, given as symbols of unity, of love, and of our life in Christ, have been made the occasion of bitterest conflict, a cause of mutual hatred, a center of sectarianism. Now, dito diniscuss ng prophet, ano ang concept ng denomination. Next, second to the last. Sa quote na to. And all, sa susunod na slide, and in short, Christendom has become a labyrinth. Hindi ko na masundan yan. Saan nakasulat yan? Okay, sandali lang. Diyan ko na lang basahin sa harap. The faith has been split into 1,000 little parts and you are made a heretic if there is one of them you do not accept. Mark ng denomination yan. Nag-split sa marami. Pag hindi mo matanggap yung revelation na to, hindi ka bride. O pag hindi mo makita ang revelation na ito, hindi ka sasama sa rapture. Hindi mo maririnig sa JIL yan. Hindi mo maririnig sa mga baptism. Pero matidinig mo yan sa message groups. See? Let me continue. What can help? Only the one thing needful, return to Christ, looking to Christ as the only leader, and walking in His footsteps, setting aside all other ways until we all reach the goal and have come to the unity of the faith. Okay, Ephesians chapter 4, verse 13. Okay, as the heavenly master built everything on the ground of the scriptures, so should we leave all particularities of our special confessions and be satisfied with the revealed word of God which belongs to us all. With the Bible in our hand, we should cry. Okay, these are the words of the prophet. Okay, I believe what God has revealed in this book. I will obediently keep His commands. I hope for that which He has promised. Christians, give ear. Well, next slide. There's only one life, but death comes to us in 1,000 forms. There's only one Christ, but 1,000 antichrists. So thou knowest, O Christendom, what is the one thing needful. Either thou turnest back to Christ, or thou goest to destruction like the Antichrist. If thou art wise and wilt live, okay, follow the leader of life. With that, we will end the quote from the book of Sardis. Okay. So, nakita natin kung gaano mga kapatid, kahirap, no? So, yung Methodists, they want to proselyte Presbyterians. Yung Presbyterians, gusto nila i-proselyte yung mga Pentecostals. And message churches, they want to proselyte message churches also. Ano sinasabi ng ating pag-aaral? The church is not a denomination. And these are the marks of denominations. Well, punta tayo dun sa last slide natin. Okay, scroll it down. Okay, next slide. Ayan. May mga tatlong bagay, mga kapatid dito, na gusto kong tingnan natin. Okay. Doon sa 3 Fs, let's go to the final part ng ating presentation. So, ang church hindi siya building. Shall we say amen? Okay, hindi siya denomination, hindi siya organization, hindi po siya lodge. Hindi po siya isang tinatawag, mga kapatid, na club o kaya ball club. Meron napakalakas na lodge ngayon o kaya samahan o kaya brotherhood ngayon. Yung Agila. Sino sa inyo ang miyembro ng Agila? Napakalaki ng membership fee doon, ha?
Siguro pangalawa yan sa mason. So, sa masonry. Okay, pagkatapos ng after ng mga mason, ang pinakamalaki at pinakama-impluwensya ngayon yung agila. Pag may sticker ka niyan, nako, sasaludo yung pulis sa'yo pag nilagay mo sa sasakyan mo. Pagkakain ka sa mga malalaking restaurant, nasa 30% yata yung discount ng ibang mga restaurant kapag miyembro ka ng agila. But the church is not like that. We are not a lodge. Nung tayo nag-join sa church, when we receive this message, hindi tayo tumanggap o hindi tayo pumasok sa isang lodge. Hindi ito basta-bastang samahan lang. Hindi ito basta-bastang barkadahan lang. Well, we want to call each other brother o kaya sister, pero this is not a sorority. Hindi ito, mga kapatid, isang sindikato na meron tayong pinoproteksyonan. Hindi ito, mga kapatid, isang lodge. Hindi ito isang, parang sabihin natin, grupo ng mga hayop. You have the lions. Ano ba? You have the tigers. May tinatawag na Bangus Jesus Club. Okay, hindi ito ganun, no? Hindi ito ganun. Kundi ito, mga kapatid, ay samahan ng mga believers with these 3 F's being emphasized. Siguro ito na yung last part ng ating subject about a talk to the church so that I can proceed with another lesson now, next meeting, another series. Okay, the first F na pinag-aralan na po natin. Now, ang concept ng church as a family. So, together we are a family. Shall we say amen? Okay, we are called brothers and sisters. Kung sino ang gumaganap ng aking salita, sila ang aking tatay, nanay, kapatid na lalaki at kapatid na babae, kuya at ate. Now, lahat ng gumaganap sa salita ng Diyos. Ang sabi ng kanya mga kapatid, Jesus, andiyan ng nanay mo, hinahanap ka niya. Nanay? Sinong nanay ko? Sino mang gumaganap ng aking salita? Now, sila ang aking mga magulang at kapatid. Well, we are done with that. So, let's go to the next one. We are the flock of God. The church is not a lodge. The church is a family, and it is also a lodge. It is also a flock. Anong ibig sabihin ng flock? Tayo ay kawan. Fear not, my little flock. We are the flock of sheep, and we are under shepherds who are themselves under the good shepherd. So, hindi po pwedeng walang pastor ang isang iglesia. Pero, gusto ko mag-dwell siguro in 3 or 5 minutes dito sa concept ng flock. Okay? Or flock of sheep. Now, ang mga pastor at ang tupa, yung relasyon nila, okay, ay ipinapakita nito ang relasyon ng Diyos at saka ng iglesia. The sheep, listen now, they are the most sensible animals because they have a pattern of going their own way and they need the shepherd to keep them together and guide them in the right way. Medyo matigas ang ulo ng tupa. Pero mas maganda na, mga kapatid, hallelujah, yung tawagin ka na black sheep kaysa tawagin ka na white goat. Maputi ka nga, pero kambing ka naman. Mas maganda na lang yung itim ka, pero ikaw ay tupa. Di ba? Black sheep. At least sheep ka. Di ba? At least may pag-asa. Sheep, they are very sensible. At meron silang ugali, magsarili, magkanya-kanya. Kaya kinakailangan talaga meron silang tupa o meron silang pastor. At ang pastor sa Biblia, lalo na sa Middle East, kinakailangan susundan niya yung mga tupa. At ang isang bagay, mga kapatid, pakinggan po ninyo, I learned from a book. Ang trabaho ng ilang mga pastor ay binibigyan daw po sila ng karayom at saka ng sinulid. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tinatahi nila yung eyelids ng mga tupa. Ang dami mga tupa, kapag sila po ay ipinanganak, sila ay hindi nakakakita ng maayos. At kinakailangang tahiin, mga kapatid, pagkatapos buksan yung kanilang mga mata para yung mga tupa ay makakita. Ibig sabihin, maging sa kanilang mga mata may problema.
medyo malabo talaga ang mata ng mga tupa. At kinakailangan yung pastor na magbubuka ng kanilang mga mata at pag binuka naman ng ganun po, pwedeng magdugo. Kaya tatahiin naman ng konti yung kanilang mga eyelid kasi yung kanilang muscle o kung anuman marahil ang nasugat doon. Okay, pero kailangan gawin in order to give them sight. Kung ano ang titingnan, ano ang kakainin, it must come from the shepherd. It must come from the shepherd. Well, let me just mention this. Ang sabi ng Bible, di ba, hindi na natin titingnan, it's Jesus Christ speaking, the book of St. John chapter 10. Kilala ng tupa ang aking at kilala ng pastor ang kanyang mga tupa at tinatawag niya sila sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan. Okay, hindi problema magsama-sama yan. Hindi problema mga kapatid mag-fellowship yan. Kasi pag alis at pag uwi, pag naghiwalay, no, kanya-kanya din. Okay, yung tupa susunod dun sa kanya-kanyang mga pastor. At meron siyang babanggitin. Halika dito, white wool. Halika dito, good one. Immediately, they will respond. They will respond. Tingnan mo yung krisis. Kapag yung tupa hindi marunong kung sino o ano yung pangalan niya, kapag hindi niya alam yung tinig ng kanyang pastor, at tingnan mo mga kapatid, kung yung pastor hindi niya kilala yung kanyang tupa, hindi pwedeng magpastor sa isang iglesia, hindi mo kilala lahat ng tao doon. Parang nakakatawa, pero nangyari. Pagdating ng pastor galing sa ibang bansa, so sobrang haba, sobrang tagal sa pangangaral sa ibang bansa, pagdating niya doon, Brad, upo po kayo. Sino po kayo? Ano pong pangalan ninyo? Ako yung pastor dito. Ay, sorry po, kayo pala yung pastor namin. Sabi mo, hindi niya kilala. Sa sobrang tagal, nawala siya doon sa simbahan. Maupo po kayo. Ano po pangalan ninyo? Ang pinapaupo niya, ang wine-welcome niya doon sa simbahan, yung pastor ng simbahan mismo. Hindi ba nakakaya naman yung ganyan? Okay. Malapit na tayong magtapos kasi babiyahe pa yung iba mga kapatid sa Manila eh. Okay, sabi ni Jesus, my sheep knows my voice. So, the shepherd now calls them by name individually. Now, pag binasa mo ang Psalm 23, merong part doon sa awit, okay? Thy rod, pamalo yon, and thy staff, they comfort me. So, yan ang weapon ng isang shepherd. Meron siyang, kung tawagin mga kapatid, ay rod and staff. Saan gamit ito? Ginagamit ito, panghampas niya sa mga wild animals, kagaya ng mga aso, ng mga leon, ng mga tigre, na po pwedeng lalapa doon sa mga tupa. Pero at the same time, ito ay parang merong kalawit doon sa dulo. Parang may letter U. Kasi ginagamit ito panghampas sa mga hayop. At the same time, ginagamit ito para yung mga tupa pag naliligaw, di ba? Now, ilalagay niya doon sa leeg. Sheep tend to wonder. Napaka-curious ng mga tupa, napaka-curious ng mga believers. At kinakailangan may pastor, okay, na merong malakas na pulpito sa church in order to pull them from the pit. You know, sometimes English words they are not just constructed kasi pinagsama-sama yung letters. They do not play with words. Kaya pinagsama-sama. Halimbawa, pulpit, P-U-L-P-I-T. Di ba? Pero, kaya ang tawag sa pulpit ay pull, to pull them from hell, to pull them from the fire, to pull them away from pits. Di ba? Kasi kinakailangan, yun yung main weapon ng isang shepherd to protect them from the wild animals and at the same time, okay, to grab the sheep by the neck, to pull it to himself. Masyado ka nang napapalayo. Okay, now, dito ka lang. Kaya sabi ni David, and the Lord is my shepherd. The church
is a sheepfold. It is the flock of God. Shall we say amen? Sa Middle East po, kaunti lang ang damo. Hindi po maraming damo. Sa ibang bansa, sa Europe, siguro madami damo. Kahit saan ka pupunta, ang daming pastures doon. Madali maghanap ng damo. Pero sa Middle East, napakahirap. Kasi kinakailangan magta-travel po sila ng pagkalayo-layo. Okay, kuminsan ilang araw, ilang gabi. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, the Lord is my shepherd. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kinakailangan ng travel now just to find grass. But the problem, there are wild animals lurking at the dark. Daming hayop. Diba? Ang tingin, mga kapatid, sa bawat tao, ang tingin sa bawat bahagi ng iglesia ng Panginoon ay 1 kilo o kaya 2 kilo na karne na po pwedeng pagpiestahan ng mga tigre, ng mga leon o mababangis na hayop. There are devils. 200 million of them. 200 million spirits from hell. Lurking at the dark. Okay, nag-aantay mga kapatid ng isang pagkakamali. Yung mag-isa mo lang, yung matira ka lang, and then papasok siya kaagad. Kaya ang sabi ni Paul, let us never give place to the devil. Sapagkat maaring ang isang pananampalatay, iningatan natin, 10 taon, 20 taon, 30 taon, isang iglap mawawala sa isang pagkakamali. That's why we keep on reminding you what you ought to do, what you ought to know, and what you ought to understand. That's what the shepherd's duty is all about. Nakakita ka na ng kambing o kaya yung tupa? Yung bibig ng tupa at saka yung ilong ng tupa, hindi kagaya sa bibig natin at saka ilong natin. Lalo pag ang ilong mo matangos. Pag matangos ang ilong mo, mas malayo yung ilong mo doon sa bibig mo. Hindi naman ako matangos, hindi naman gaanong katangusan. Pero ang ilong at saka bibig ng tupa, magkadikit lang. Yung bibigan dito, yung ilong ando doon. Okay? Look at that. Okay, yung ilong ng tupa at saka yung bibig ng tupa ay hindi masyadong malayo na sila ay close na close. Kaya hindi po pwede talaga iinom yan sa isang tubig na masyadong magalaw. Halimbawa, masyadong magalaw yung tubig doon sa batis. Okay? Pag uminom yan, pati yung ilong iinom, masakit para sa kanya yon. Kaya sabi ng Biblia, He leadeth me beside a very still water. A good shepherd knows where there is still water. Para hindi sila, mga kapatid, madrone kapag sila ay umiinom without sucking up moisture into their nose. See? Mabibilaukan yung tupa pag kumain ng ganito. O kaya hindi makakainga yung tupa pag ito yung itinuro sa kanya. Kinakailangan i-modulate, kinakailangan ilalagay sa isang presentation na kaya niyang i-digest. Still water. Still water. Last but not the least, alam niyo, ang tupa, medyo mainit din ang katawan. At lalong-lalo na pagdating, mga kapatid, ng katanghaliang tapat. Lakwatsera at lakwatsero ang mga tupa. Kaya ginagawa, mga kapatid, ng pastor, kumukuha siya ng lubid, tinatalian yung kanyang 4 na paa. Hallelujah, hindi siya makakatayo, hindi siya makakapaglakad, hindi siya makakapaglakwat siya pagdating, mga kapatid, ng midday. Because at midday, of course, yung heat of the sun, if they keep on walking, they might suffer from heat stroke. Pero matigas ang ulo. Pero importante, kahit matigas ang ulo, tupa pa rin. Di ba, ang bait-bait mo, kambing ka naman. Ang mahalaga, tupa pa rin. Ang ginagawa, mga kapatid ng pastor, tinatalian yung 4 na paa. Hindi siya nakakagalaw. Akala niya, mga kapatid, nagagalit ng Panginoon sa kanya. Kung minsan binibigyan tayo ng sakit. Kung minsan binibigyan tayo, mga kapatid, na tinatanggalan tayo ng kakayahan para hindi makaalis. Ang ganda sinabi ni David,
He made me to lie down in green pastures. Kasi baka magkaroon ka ng heat stroke. Baka mamaya kainitan ng katanghaliang tapat. Mga kapatid, katanghaliang tapat, napakainit ng araw. Hallelujah! Baka tayo magliwaliw, baka tayo kung saan pumunta. Kaya ginagawa ng Panginoon, tinatalian niya yung ating mga paa. Well, the right attitude for us then is just to give our hands, just to lay ourselves, hallelujah, ready, ano man ang gagawin mga kapatid ng kami ng ating dakilang pastor, because He knows the best. He knows better than we do kung anong pinakamaganda sa buhay natin. May tinanggal siya sa'yo, makakabuti sa'yo. Panginoon, ba't tinanggal mo to? Ba't inasen mo ko ng ganito? Ba't nawala kayamanan ko? Bakit nawala ang trabaho ko? Minsan ginagawa ng Panginoon, tinatalian ka lang. Hallelujah! Upang magkaroon ka ng kapahingahan. Kasi kung sakasakali, pag hindi niya gawin yan, baka ma-heat stroke ka sa kalagitnaan ng mainit na panahon. Let us thank the Lord. Hallelujah. Magmula doon sa umpisa kay Adan hanggang doon sa dulo, the mystery of the sheep and the shepherd, mga kapatid, yan ang kwento ng Biblia. Hindi mauubos. Ang unang sheep and shepherd, okay, na relasyon kay Adan, at ang pinakahuli ay dito kay Christ sa Book of Revelation. Let us go to the last. Okay, let us go to the last F. You have the flock, and then I guess next is fellowship. Do you love fellowship? Amen. God created you for fellowship. Shall we say, praise the Lord? Meron tayong, dito tayo magtatapos. Kung minsan, meron tayong mga invitations sa mga, halika, fellowship tayo, halika, kape-kape tayo, halika, kain tayo. O kaya, mamaya, kwento-kwento tayo, punta ka sa bahay, fellowship tayo. Hindi naman mali na gamitin yung ganun, okay, sa pangungusap. Yung salitang fellowship, but fellowship, the word fellowship is stronger, much stronger than the way it is often used. Mamaya after the service, fellowship tayo, kwentuhan tayo, and then inom tayo ng kape. Punta tayo sa Galilee. Galilea, ano? Saan yun? Sa Galilea. Well, ang salitang fellowship, pakinggan po niyo maigi, hindi ko na inilagay dyan to save time. The spelling is K-O-I-N-O-N-I-A. O kaya pag binasa ay koinonia. Ang fellowship ay galing sa word na koinonia. Anong ibig sabihin ng koinonia? Ito ay very unusual word. Ang connotation ay ganito, kagaya ng Siamese twin. Hindi po yung fraternal, kundi kagaya ito ng Siamese twin na kung minsan nakikita natin ginagawa mga kapatid sa, okay, pinapakita sa YouTube, paano po pinaghihiwala yung Siamese twin. They share the same bloodstream. Kung minsan may mga Siamese twin, they share the same heart, the same organ. So, listen, as we end, koinonia is a very unusual word. It is used of Siamese twins who are born, joined together, listen, sharing the same bloodstream, sometimes even the same organs. And one of the most difficult surgical operation is to separate them. Indeed, some cannot be separated and must spend the rest of their life together. Meron pong mga Siamese twin, magkaiba ng ulo, magkaiba ng kamay at paa, pero yung balakang nila magkadikit. O kaya yung kanilang hips magkadikit. Kung minsan, merong medical intervention na paghihiwalay sila. Pero may mga extreme case, how can you do that? How can you separate them if they share the same organ, the same heart? Alam nyo? Itong koinonia, itong mga Siamese twins na ito, hindi na po pwedeng paghiwalayin. They are going to live the rest of their lives sa isang sitwasyon na hindi na po sila po pwedeng maghiwalay because they cannot do without each other.
Mga kapatid, isipin mo yan. Yan ang ibig sabihin ng fellowship. Hindi pwedeng paghiwalayin kasi pag pinaghiwalay mo, gumawa ka ng medical intervention, baka mamatay yung isa. Pwede mabuhay yung isa, pero mamamatay yung isa. Brothers and sisters, in God's family, we share the same life. Listen, this is not just friendship. This is more than brotherhood. This is not just a sorority. This is not a sorority. Hindi ito isang fraternity. Hindi ito, mga kapatid, isang sabihin na lang nating lodge. O kaya anumang group kung saan merong vow tayong gagawin. It is more than that. It is much stronger word, yung salitang fellowship, sapagkat meron tayong isang bagay, hallelujah, na common sa ating lahat at hindi tayo po pwedeng paghiwalayin kahit anong uri ng medical intervention. Not even death. Not even death. Not even, mga kapatid, displacement. Kahit nga, mga kapatid, mapunta yung iba. Umuwi na nga si Brother Sinon. Nakasama lang natin si Brother Sinon. Siguro, nung mga wala pang 1 taon, di ba? 6 months lang. Pero parang naging bahagi na sa atin. Not even displacement sa isang lugar at umuwi siya, pumunta siya, halimbawa ng Mindanao, mga kapatid, hindi ibig sabihin, hindi na natin siya kasama. Ang tawag dyan, fellowship. At ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin is to meet all of you, to meet each and every one of us. Because we are not just friends. We are not just family. Amen. We are the family of God. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. The Lord bless us. We are a family. We are God's flock. Hallelujah. And we fellowship together. We cannot be separated anymore. Hallelujah. At kung sakasakali, mga kapatid, gaya ng inawit natin kanina, yung buhay na inumpisahan natin dito sa lupa ay tatapusin doon, mga kapatid, sa kabila. Things that are to be. There is a better word for us. And we are going to spend time, eternity, with each and every one of us that are present here. Hallelujah. Meron tayong kasama sa buhay, meron tayong family members, kasama natin po sila dito sa lupa habang buhay. Pero, yung kasama mo sa pananampalataya, you are going to spend countless eternity with them. They are God's family. We ought to love each other, respect each other, pray one for another, because we are part of each other. The Lord bless you. We love you. Amen. And let us love one another. Let us all stand and just worship the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, maraming salamat. I would like to acknowledge all your